Magandang umaga po sa ating lahat. So, tuloy po tayo sa ating ginagawang pag-aaral. And sa lahat po ng mga nakikinig, magandang umaga sa lahat ng mga nanonood. For our viewers, for whose national dialect is not English, I intentionally put our outline in English so that you could follow our discussion. Pero sa ngayon, gagamitin po natin as much as possible Tagalog para maintindihan po ng lahat ng mga kapatiran natin sa Tuguegarao, sa Palca, sa Libago, sa Magdirig, kahit na po sa mga kapatid natin sa EDSA, sa lahat ng mga kapatiran natin dito sa Pilipinas. So, tingnan po natin ang ating pag-aaralan. So, umagang itong ating pag-aaralan, why do we preach the gospel? So, bakit nga ba natin ipinapangaral ang Ebanghelyo? Ang ibig ko pong sabihin, simula nung nag-umpisa yung COVID-19 pandemic, ano po nangyari? Sabi dyan, lahat po tayo na-confine sa mga tahanan natin. Napigilan po ang ating pagtitipon-tipon upang sambahin ang ating Panginoon sa loob ng ating kapilya. At dahil doon, maraming paraan ang ginawa ng iba't iba. Sabi roon, we tried to look for ways and fortunately, we found different platforms. Isa sa platform na yun, sinasabi natin, online preaching. Naging very common ang online preaching sa lahat ng mga may Facebook. Bukas nyo ng Facebook nyo nakikita ninyo. Kadalasan makikita nyo, iba't ibang mga mangangaral, nangangaral ng Ebanghelyo. Ulitin ko po. Sabi ko, makikita natin, iba't ibang mga mangangaral na nangangaral ng Ebanghelyo. So bakit nga ba natin ipinapangaral ang Ebanghelyo? It is very encouraging to listen and study God's Word. Kapag ako po personal na nakikinig o nanonood sa Facebook at pinapunod ko yung mga nagtuturo, nakakapag-encourage po sa akin, nakakapagpatibay. Lalo na po sa problemang kinakaharap natin ngayon, yung mga tipong hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Yung tipong hindi natin alam kung sino yung mga kasalamuhan natin na mayroong mga sakit. Pero sa kabila nun, kahit na hindi natin alam ang mangyayari sa atin bukas, kapag tayo nakikinig ng Ebanghelyo, nagkakaroon tayo ng bagong pag-asa. Nauunawaan natin na meron tayong Panginoon, meron tayong Diyos na hindi nagpapabaya sa atin. Kaya po sa umagang ito, tingnan natin, i-review natin, o remind natin yung ating mga sarili, kung bakit nga ba yung mga ministro na nakikita natin sa Facebook or sa YouTube or sa mga online platforms, bakit nga ba nila patuloy na ipinapangaral ang Ebanghelyo? Again, hindi lang mga ministro, ganun din tayo ng mga Kristiyano. Kung meron din tayong pagkakataon, kailangan din, kahit na sabihin natin, ordinaryong membro lang naman ako ordinaryong Kristiyano, hindi po ganun mga kapatid. Wala pong such thing as ordinaryong membro. Wala pong ordinaryong Kristiyano. Lahat po tayo plain Christian, lahat po tayo pantay-pantay sa paningin ng ating Ama na nasa langit. So, ibig sabihin, kung meron kaming kakayanan na mangaral ng Ebanghelyo, bawat Kristiyano na sumusunod at naglilingkod sa Diyos, meron din silang kakayanan na ipangaral ang Ebanghelyo. So, titignan po natin. Una, we preach the gospel. Tignan muna natin yung mga not, yung mga hindi. Diba? Una, sabi dyan, we preach the gospel not to become popular. Hindi po tayo umaharap sa Facebook, hindi po tayo tumatayo sa likod ng pulpito, hindi po tayo nangangaral ng Biblia o ng Ebanghelyo para po maging sikat. Diba? Hindi, wala po sa kaisipan ng isang mangangaral ng salita ng Diyos na sasabihin niya, mangangaral nga ako para makilala ako, para sumikat ako. Bakit si ganito? Sikat, ang dami ng views, ang dami ng nanonood. Hindi po yun ang dahilan, mga kapatid po. Hindi po tayo mahawak ng Biblia para magpasikat. Makikita natin mamaya kung ano yung dahilan. Pangalawa, definitely not to earn money. Hindi po tayo nangangaral ng Ebanghelyo para yumaman. Hindi po tayo nangangaral ng Ebanghelyo para magkamal ng salapi. Alisin po natin sa isipan na dahil wala tayong alam na ibang trabaho, sasabihin natin, mangangaral na ako ng Ebanghelyo.
mangangaral na lang ako hahawak na lang ako ng Biblia upang sa ganun, pag dumami yung mga kasapi ng iglesyang tinuturuan ko, magkakaroon ako ng pera. Kung dili kaya may tutulong sa akin na iba, magkakaroon ako ng salapi, yayaman ako. Hindi po yun ang purpose natin. Hindi yun ang dahilan. Ano po? Pangatlo, sabi niya, not to hide our sins. Isang kasi, sabi nung iba, mangangaral ako ng ebanghelyo para hindi nila mahalata na gumagawa ako ng kalokohan. Bakit po? Dahil kadalasan kapag ang isang tao ay humawak ng Biblia, nanamit ng maayos, nakaputi, nakabarong, o dili kaya naka-Amerikana minsan, maayos ang pananamit, sasabihin nila, kagalang-galang. Re-respetuhin tayo. Lalo na hawak natin ang Biblia na nagtuturo tayo ng hindi po yun ang dahilan. Hindi po tayo nangangaral para itago yung mga kalukuhang ginagawa natin. Ano po? And lastly, sabi niya, we preach the gospel not to be exalted. Hindi para itaas tayo. Hindi para hangaan tayo. Dahil sa ating pangangaral, tignan niyo, sabi nga natin, we are preaching the gospel. We are not preaching ourselves. Ang ating pong ipinapangaral, ang salita ng ating Panginoon, hindi po yung ating sarili. Kung kaya, kapag tayo nangaral ng Ebanghelyo, alisin po natin sa layunin natin na nais nating tingalain tayo ng tao. Na nais nating tignan tayo ng mga tao na tayo yung pinakamagaling. Hindi po. Lahat po tayo pantay-pantay. Lahat po tayo anak ng Diyos. Lahat po tayo, kung tayo maglilingkod ng tapat, makakauwi doon sa langit na ating tahanan at lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Yan po yung mga hindi dapat na iniisip natin kapag tayo nangangaral ng Ebanghelyo. Pero ano nga bang dahilan kung bakit tayo nangangaral? Maraming dahilan, pero tatapos lamang po natin sa umaga ito yung 4 na basic. Sinabi natin 4 na basic, yung pinakadahilan talaga kung bakit tayo naghahawak ng Biblia, kung bakit natin ipinapangaral ang salita ng Diyos. Preachers and Christians alike. Una, sabi niya, we preach the gospel because we are commanded. Ba? Basahin po natin. English po dyan, pero paintulot nyo pong basahin po sa Tagalog. Sa Marcos 16, versikulo 15, ito po ang sinasabi ng talata. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng hinapan. Makikita natin dito ang ating Panginoong Hesus na inuutusan niya yung mga alagad, yung mga apostol. Anong utos niya? Ang utos niya maliwanag, mangaral sila. Di ba? Sabi niya rito, inyong ipangaral ang alin po? Ipangaral ang Ebanghelyo. Preach the gospel. Kanino po? Sa lahat ng kinapal. Wala pong excuse dyan. Hindi po ibig sabihin porket masyadong mayaman, ayaw na nating turuan dahil nakakatakot. Hindi rin po ibig sabihin dahil sobrang hirap, hindi na natin tuturuan dahil wala tayong mapapala. Hindi po ganun. Ang sinabi ng Biblia, ipangaral po natin ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Hindi po yung sarili natin ang ipapangaral natin. Hindi po yung sarili nating kaalaman. Hindi kung ano yung nauunawaan natin. Kundi yung Ebanghelyo ang ating ipapangaral. Kanino? Sa lahat ng kinapal. Makikita natin na dito tayo'y pinag-utusan. At bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan po natin sundin yun. Pero tingnan po natin, ano nga ba yung Ebanghelyo na dapat natin ipangaral? Kanina pa binabanggit ni Brother Jerome yung salitang Ebanghelyo, pero ano nga ba yung Ebanghelyo na ipapangaral natin? Sabi rito, what is the gospel? Una, it is the good news. Magandang balita. Paano naging magandang balita ang Ebanghelyo, mga kapatid? Basahin po natin. Sa Tagalog din po. Sabi niya rito, unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 1, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. Dito sumulat si Pablo sa mga kapatid natin sa Korinto.
Pinapaalala niya sa kanila, anong ipinangaral ni Pablo? Yung sariling kaalaman ni Pablo? Di. Ang sabi ni Pablo, ipinapatalastas ko sa inyo or ipinapaalala ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. Nasabi rin ni Pablo dito na inyo namang tinanggap. So ano yung tinanggap ng mga kapatid sa Korinto? Yung ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo. At pagkatapos tanggapin ng mga kapatid doon sa Korinto, ang sabi niya, na siya naman ninyong pinananatilihan. Pagkatapos ba nilang tanggapin, kinalimutan na nila? Hindi. Ang sabi ni Pablo, mula nung ipinangaral ni Pablo, mula nung tinanggap nila hanggang sa mga oras na sumusulat si Pablo, nananatili sa Ebanghelyo, nananatili yung mga kapatid sa Korinto doon sa kanilang tinanggap na Ebanghelyo. Nasabi pa ni Pablo dito, verse 2, sa pamamagitan naman nito'y, ano po yung nito dyan? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Ano uli yung salitang ipinangaral niya? Yung Ebanghelyo. Ano yung tinanggap nila? Yung Ebanghelyo. Na kung sila'y mananatili doon at sila'y pag-iingatan nila yung Ebanghelyo, mananatili silang ligtas. Kaya nga mga kapatid, makikita natin dyan pa lang, dito pa lang, makikita natin na kung tayo makikinig sa Ebanghelyo, tatanggapin natin ang Ebanghelyo at mananatili tayo, mayroon pala tayong kaligtasan. So dyan pa lang makikita natin, magandang balita o hindi. Abay, magandang balita po yan dahil magkakaroon pala ako ng kaligtasan kapag ako ay nakinig sa Ebanghelyo, lalo na kapag tinanggap ko ang Ebanghelyo. Pero bukod doon, sabi dyan sa versikulo 3, tingnan niyo po sabi sa versikulo 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap. So, ibig sabihin, yung Ebanghelyong ipinapangaral ni Pablo, tinanggap niya rin. Tinanggap niya rin sa ating Panginoon si Jesucristo. Nasabi niya rito, ito po ang nilalaman ng Ebanghelyo. Ang nilalaman ng Ebanghelyong tinanggap ni Pablo ay si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bakit po namatay si Kristo? Dahil sa kasalanan natin, para mahugasan yung kasalanan natin, para magkaroon tayo ng kaligtasan, para hindi tayo mapunta sa impyerno. Magandang balita po hindi. Magandang balita po yan. At dahil doon sa magandang balitang yan, kailangan ba natin pigilan yung pangaral ng Ebanghelyo? Ay hindi po. Kinakailangan patuloy natin ipangaral ng Ebanghelyo upang sa ganon, yung mga hindi pa nakakakinig ng magandang balita, malaman nila na meron silang kakayanan na magkaroon din ng kaligtasan na gaya ng tinanggap natin. Bukod doon sabi niya, siya'y namatay para sa ating mga dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Yung Panginoong Jesucristo natin na pinapako sa krus, na namatay sa krus, na ilibing, pagkatapos ng 3 araw, muling nabuhay. Anong ibig sabihin mo? Ibig sabihin, kaya niyang iligtas yung kanyang sarili buhat sa kamatayan. Ibig sabihin, kaya niyang magbuhay muli. Ibig sabihin, kaya niyang gapiin yung huling kalaban natin na ang kamatayan. Kung kaya niyang iligtas yung kanyang sarili, hindi ba na tayo kayang iligtas? Kung maililigtas niya yung kanyang sarili, kaya niyang magbuhay, buhat sa mga patay, kaya niya rin tayong buhay. Kaya niya rin tayong bigyan ng kaligtasan. And bukod sa good news, sabi niya, it is the power of God. Ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 16, sabi niya, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. So, sino pong maliligtas? Ibig pang sabihin, dahil nabasa natin, ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos dahil may Ebanghelyo, ligtas sa tayo lahat.
Di, ang sabi niya, ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ibig palang sabihin, para matanggap natin yung magandang balita, para magkaroon tayo ng kaligtasan, manampalataya tayo sa Ebanghelyo. Manampalataya tayo sa turo na merong Jesucristo na namatay, na ilibing, pagkatapos ng 3 araw muling nabuhay upang sa ganon magbigay ng kaligtasan sa atin. At kapag nanampalataya tayo, susundin natin ang Ebanghelyo. Sabi nga rin ni Pablo, tatanggapin natin ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng bautismo at pagkatapos nating tanggapin, mananatili tayo sa Ebanghelyo upang manatili tayong ligtas. Yan po ang dahilan kung bakit po ipinag-uutos sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Unang-una sa Marcos 16:15, ipinag-utos niya na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Sapagkat nais ng Diyos na lahat tayo magkaroon ng kaligtasan. Pangalawa, sabi riyan, why do we preach the gospel? Because we are called. Tinawag po tayo. Hindi po pala basta-basta ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ano po? Kailangan po meron tayong calling. Kailangan tinawag tayo ng ating Panginoon. Basahin po natin sa unang Korinto, Kapitulo 9, mula po versikulo 16 hanggang versikulo 18. Sabi niya rito, versikulo 16, sapagkat kung ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong sukat ipagmapuri. Ano po yung sabi natin kanina sa introduction natin? Hindi tayo nangangaral ng Ebanghelyo para tayo ay sumikat. Hindi tayo nangangaral ng Ebanghelyo para tayo ay maitaas. Dahil hindi po yung sarili natin ang ating pinapupurihan. Sabi ni Pablo, sapagkat kung ipinapangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong sukat ipagmapuri. Sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin. Ano pong iniatang sa atin? Yung pangangailangan. Pangangailangan na may pangaral ng Ebanghelyo, pangangailangan na mapakinggan ng lahat ng kinapal ang patungkol sa kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong si Jesus. Kailangan po natin gawin yan. Sapagkat sa Aba po, kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Meron tayong tinatawag nating obligasyon nang kung pala hindi natin gaganapin yung obligasyon natin sa pangangaral ng Ebanghelyo, sabi niya, sa awa-awa tayo. Yung po sabi ng kasulatan. Ano po? Kaya nga sabi rito sa versikulo 17, sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may gantimpala ako. Yung pagtawag na tinawag sa atin para mangaral ng Ebanghelyo, kung gagawin natin sa sarili nating kalooban, kung gagawin natin nang hindi tayo naghihintay ng kapalit, material na kapalit, sabi niya, meron tayong gantimpala. Ngunit, sabi niya, kung hindi sa aking sariling kalooban, ay meron akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. Ibig palang sabihin, kung ginagawa natin na hindi bukal sa ating kalooban, para lang tayo nagtratrabaho. Ano ibig ko sabihin? Para tayong pumapasok sa opisina, kaya tayo pumapasok sa opisina dahil alam natin na meron tayong sweldo. Hindi po ganoon ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ang pangangaral po ng Ebanghelyo, gagawin natin ng bukal sa ating kalooban. Kaya nga sabi ni Pablo rito, ano nga kaya ang aking gantimpala? Na pagka ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, ay ang Ebanghelyo ay maging walang ayat. Hindi po natin iisipin, ipapangaral ko yung Ebanghelyo para bayaran ako. Hindi po. Dahil dito malinaw na sinasabi ni Pablo, ay ang Ebanghelyo ay maging walang bayad upang wag kong gamiting lubos ang aking karapatan sa Ebanghelyo. Para hindi tayo ibig sabihin, para hindi tayo magdemand. Kasi kung pababayaran natin yung ating pangangaral ng Ebanghelyo, maaaring minsan sasabihin natin, magdedemand tayo, dahil masyadong maganda yung naituro ko, kailangan bayaran ninyo ako. Dahil medyo nag-i-improve na yung level ng pangangaral ko, kailangan dagdagan nyo natin yung sahod ko.
Nagkakaroon tayo ng pagkakataon na tayo ay mag-demand. Sabi rito, i-abuse natin yung authority natin. Kaya nga sabi ni Pablo rito, siya ay mangangaral, ipapangalan niyang ibanghelo ng walang mahal. Because we are called. Tinawag tayo. Why? Because sabi rito, it is a calling, not a profession. Ang pangangaral po ng Ebanghelyo, hindi po profession. Hindi po yung trabaho. It is a calling. Kaya nga po tayo nagpunta, kaya po tayo naghahawak ng Biblia, kaya natin ipinapangaral ng Ebanghelyo sapagkat nais natin na sundin yung kautusan na ibinigay sa atin ng Diyos. Nais natin tuparin yung pagtawag ng Diyos sa atin. Remember nung ginawa niya sa mga apostol. Sa Matthew chapter 4, verse 18 to 22, sabi niya, habang naglalakad si Jesus sa dagat ng Galilee, sabi niya, nakita niyo yung magkapatid, si Simon, saka si Pedro, saka si Andrew, na sila'y nagtakas ng kanilang net sa sea, at sila'y mga nangisda. Nung nakita ni Jesus sila, ang sabi sa kanila, that He said to them, follow me, and I will make you fishers of men. Ano sinabi ni Jesus? Sinabi ba niyang, sumunod kayo sa akin at kayo yayaman? Sinabi ba niyang, sumunod kayo sa akin, sisikat kayo, makikilala kayo ng mga tao? Yung sabi niya. Sumunod kayo sa akin at kayo gagawin kong mamamalakaya ng mga tao. Nung narinig nila Pedro yan ang sabi, they immediately left their nets and followed him. Ibig sabihin, alam nila yung kabayaran. Alam nilang tinawag sila, pero sa kabila ng pagtawag sa kanila, kakalimutan nila o tatalikuran nila yung maayos na pamumuhay nila. Maayos yung kanilang pamumuhay. Meron silang net, nakakapangisda sila, meron silang trabaho. Pero nung tinawag sila ni Jesus, alam pa nila kung maiting trabaho nila. Ang tanging alam lang nila, sinabi ni Jesus, gagawin nila silang mamamalakaya ng tao. Na kung uunawain, ang ibig sabihin, igagather nila yung mga tao, titikunin nila yung mga tao, huhulihin nila yung mga taong naliligaw, at ilalapit nila kay Kristo. At yung ganong kaisipan, yun yung niyakap nila Pedro. Kaya nung narinig nila agad-agad, sabi niya, they immediately left their nets and followed him. Hindi profession ng pangangarap. It is a calling. Again, sabi niya, going on from there, he saw two other brothers. Sino? Si James. Ganon din si John. Si James at si John, sabi niya, kasama nila yung tatay nila si Zebedee, mending their nets. At nung tinawag sila ni Jesus, anong ginawa nila? Ang sabi, and immediately they left the boat and there, hindi lamang yung bangka nila, iniwan nila, pati yung tatay nila, iniwan nila yung tatay nila, and they followed Jesus Christ. Para saan? Anong kapalit? Because of the calling, yung pagtawag sa kanila ni Jesus, na gagawin silang mamamalakaya ng tao. Ganon din po sa ating pangangarap. Tayo po'y namamalakaya, tayo po'y nanguhuli ng mga taong naliligaw upang ilapit kay Kristo. Meron pong cost yan. May malaking kapalit yan. Maaring maghirap tayo financially, physically, morally, emotionally, pero hindi po mahalaga yun. Ang mahalaga, sinusunod natin yung ipinag-uutos sa atin ng Diyos. Ipinapangaral natin ang Ebanghelyo. Pangatlong dahilan. Why do we preach the gospel? Preach the gospel because we want to help save the lost. Gusto po nating tumulong na iligtas yung mga naliligaw. Dahil nga sabi noon sa Romans 1:16, the gospel is the power of God unto salvation. Nino? Ang lahat? Sabi niya, no, kapangyarihan ng Diyos ay kalilikas ng bawat sumasampalataya. So, paano may mananampalataya kung walang mangangaral? Yung kapitbahay natin, kamag-anak nating nasa malayo, paano silang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo kung hindi nila napapakinggan ang patungkol sa ating Panginoong Jesucristo?
Di ba ba? Kaya nga sabi dyan, sa Romans chapter 10 verse 14 to 15, we have the responsibility to preach. Di ba? Buksan po natin sa Tagalog. Roma, kapitulo 14, versikulo 15. Sabi niya rito, 15 sabi niya, Romans chapter 10, verse 14 hanggang 15. Verse 14 sabi niya, paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? So paano nila tatawag? Paano silang tatawag kay Kristo kung hindi sila nananampalataya kay Kristo? Paano nila tatawag yung Panginoon si Kristo kung hindi sila naniniwala kay Kristo? Sabi rin dito, paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Sa mga panahon natin ngayon, buhay pa si Kristo? Mapapakinggan pa natin ng personal si Kristo sa Kanyang mga pangangaral? So, paano nila mapapakinggan si Kristo ngayon sa Kanyang pangangaral? Kailangan may mangaral sa kanila. Kailangan may magturo sa kanila. And then sabi pa rito ni Pablo, at paano sila kikinig na walang tagapangaral? So kahit merong isang tao gusto niya magkaroon ng kaligtasan, alam niya na merong isang Diyos na makapagliligtas, pero kung walang magtuturo sa kanya, kung wala siyang mapapakinggan na patungkol sa Ebanghelyo, sa aral ng Diyos, paano siya magkakaroon ng pananampalataya? Diba? Kaya nga sabi 15, at paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Kaya po tayong mga mangangaral, tayong mga Kristiyano, meron tayong obligasyon, meron tayong responsibilidad na nakaatang sa ating mga balikat. Yun ay ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kailangan natin ipangaral ng Ebanghelyo sa mga kilala natin, sa mga kapitbahay, kamag-anak natin, upang mapakinggan nila ang ating Panginoon at sila'y magkaroon ng pananampalataya upang sa ganon, matanggap nila yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Upang sa ganon matanggap, maunawaan, at matanggap nila ang Ebanghelyo. So why are we preaching the gospel? Because we want to help save the lost. Yung mga lost, yung mga naliligaw, hindi pa nila alam patungkol sa Ebanghelyo. Ipinapangaral natin para mapakinggan nila ang Ebanghelyo. And lastly, sabi niya, why do we preach the gospel? We preach the gospel because we want to save our own soul. Gusto po natin iligtas yung ating mga sarili. Hindi po yung bulsa natin. Hindi po yung tiyan natin gusto natin iligtas. Hindi yung kasikatan natin. Ang nais natin iligtas yung ating mga sarili. Sa unang Timoteo, kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 16. Sabi niya rito, versikulo 12, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Ito'y sinulat ni Pablo para kay Timoteo, isang batang mangangaral. Usually kapag batang mangangaral, andun ay mahiyain, andun ay natatakot na mangaral, dahil baka mamaya kapag ako'y nangaral, baka hindi ako pakinggan, baka hindi sila maniwala sa akin. Pero ang habilin ni Pablo sa kanya, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Bagkus, anong dapat niyang gawin? Sabi niya, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya. Bagamat bata ka, kinakailangang maging magandang halimbawa ka ng mga nananampalataya. Saan? Saan siya magiging magandang halimbawa? Sa estado ng pamumuhay? Sa paraan ng pananamit? Ang sabi ni Pablo, maging magandang halimbawa sa mga nananampalataya sa pananalita. Kinakailangan kapag siya'y nananalita, sabi rin sa Colossians, it must be seasoned with salt. Kailangan maayos yung kanyang pananalita na ito'y nakapagpapatibay sa mga kapatid, na ito'y hindi nakakapagpatisod sa mga kapatid. Nakakita na kayo ng ministro na nagmumura. Okay? Kapag kayo nakakapanood sa TV, isang ministro na nagmumura, anong pakiramdam nyo? Maniniwala ka pa. Ang saan ang lumalabas sa bibig? Hindi
Kung ba, kinakailangan magandang halimbawa tayo sa pananalita. Saan ba? Sa pamumuhay. Kapag yung ministro ninyo, nalaman ninyo 2 at 3 asawa, anong pakiramdam nyo? Eh kung yung sariling buhay niya, hindi niya maayos, paano na kami maayos? Di po ba? And then sabi pa riyan, di sa paraan ng pamumuhay, sa pag-ibig. Kailangan po natin maging magandang halimbawa sa pag-ibig. Kung hindi tayo marunong tumulong, kung hindi tayo marunong magbigay ng pagmamahal sa kapwa natin, paano tayo magiging magandang halimbawa? Hindi lamang sa pag-ibig, sabi niya, sa pananampalataya. Bakit po? Minsan kasi may mga ministrong kulang din sa pananampalataya. Lumabas yung COVID. Dahil merong COVID at dahil hindi na rin alam ang gagawin, dahil wala na rin pera, ang sabi niya, hindi na ako mangangaral, maghahanap buhay na lang ako. Kulang sa pananampalataya. Huwag po sana tayo ganun. Lahat po tayo daranas ng kahirapan. Lalo na po yung mga mangarag daranas ng kahirapan. Pero sana, sabi niya rito, manatiling magandang halimbawa sa pananampalataya. At higit sa lahat, sabi niya, sa kalinisan. Anong kalinisan? Maliligo po tayo 3 beses ang araw. Magtutoothbrush. Yung po bang kalinisan ang ibig niya sa hindi po eh. Yung sinasabi niyang kalinisan dito, yung kalinisan ng ating pamumuhay. Hindi po yung physical, kundi yung ating buong pagkatao. Hanggang ako'y pumaryan, ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, at sa pagtuturo. Ito po'y sinulat ni Pablo kay Timoteo. Na sinasabi ni Pablo kay Timoteo, darating ang time, magkikita tayo, darating ako dyan. Pero habang hindi pa ako dumarating, magsikap ka saan? Anong pagsisikapan ng mga ngaral? Sabi niya, magsikap ka sa pagbasa. Pagbasa po ng alin? Pagbasa ng pocket book? Pagbasa ng DIY? May DIY pa po ba ngayon? Hindi ko alam kung meron ba ano po. Comics. Bihira na rin yung comics. O pagbasa ng mga shout-out doon sa Facebook. Pagbasa daw ng cellphone, sabi ni Papa. Yung po ba, pagsisikapan natin, ang alam ko dito sinasabi niya, pagbasa ng kasulatan, pagbasa ng Biblia, pagbasa ng aral ng Diyos. Hindi lamang sa pagbabasa, sabi niya, magsikap ka sa pangangaral. Pangangaral ng ano? Pangangaral ng Ebanghelyo. Pero tingnan niya, pagkatapos na sinabi sa pangangaral, kasunod noon sa pagtuturo. Sandali. Parang parehas lang, no? Pangangaral, pagtuturo. Pero ano pong kaibahan? Ang pangangaral, usually, nangangaral ka lang. Kung ano yung nakasulat, sinasabi mo lang. Pero ang pagtuturo, paano ang pagtuturo? Ang alam kong pagtuturo, gaya ng mga teachers, kung ano yung tuturo mo, you live by example. Kapag tinuro mo, kailangan ginagawa mo rin. Diba? Yun yung pagtuturo. So dito sinasabi, kapag tayo nangaral, kapag tayo nagturo, kinakailangan nakikita rin nila sa pamamagitan ng kanilang mga mata yung ating ginagawa. Kaya sabi niya riyan, huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo. Ano yung kaloob na nasa Timoteo? Ano yung kaloob? Sabi ng iba, yung kaligtasan. Pero kung titignan natin yung context, hindi yung kaligtasan, yung tukoy niya ritong kaloob na tinanggap ni Timoteo. Sabi niya, huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo ibinigay sa pamamagitan ng hula na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbyteryo. Yung sinasabi nitong kaloob na ibinigay kay Timoteo ay yung pangangaral, yung ministeryo niya. Sinasabi ni Pablo, huwag mong pababayaan yung ministeryo mo, huwag mong pababayaan yung trabaho mo ng pangangaral sa mga kapatid. Manatili ka ron. And then sabi niya, magsipag ka sa mga bagay na ito, tumangalaga kang lubos sa mga ito, upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Saan po sa magsisipag? Sa mga bagay na ito. Ano yung mga bagay na ito? Yung kanyang ministeryo at yung pananatili niya sa salita ng Diyos. Magsipag siya ron, at sabi niya, tumalaga siya ron, upang ang kanyang pagkasulong ay mahayag sa lahat. Ibig palang sabihin, hindi niya kailangan pangalandakan. Kapag tayo nananatili sa pangangaral,
ng katotohanan, kapag tayo nananatili sa pagtuturo ng salita ng Diyos, makikita ng mga tao nasa paligid natin. Gaya nga ng sabi ni Jesus doon sa John chapter 13, verse 34-35, hindi natin kinakailangan pangalandakan ng ating pagmamahal. Diba? Kapag tayo umiibig sa bawat isa, nakikita ng mga tao nasa paligid natin na tayo tunay na mga alagad ng Diyos. Ganon din sa ating mga tagapangaral ng salita. Sa ating mga Kristiyano, kapag nananatili tayo sa pagtuturo ng katotohanan, nananatili tayo sa salita ng Diyos, hindi mo na kailangan sabihin, ministro ako ng Church of Christ o Kristiyano ako na kasapi ako ng Church of Christ dahil makikita ng mga tao ang iyong pagsulong. Makikita nila ang paglago mo sa pananampalataya. And lastly, sabi niya rito, mag-ingat ka sa iyong sarili. Ulitin ko po. Sabi niya, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Ano pong pag-iingatan natin? Sabi niya, mag-ingat ka sa iyong sarili. Bakit po? Dahil totoo naman yung sabi nila, sapagkat tayo tao lamang at tayo madaling tuksohin. Kaya pag-ingatan natin yung ating mga sarili. Hindi lamang sa ating mga sarili, pag-ingatan natin yung doktrina. Ano po yung doktrina? Yung aral ni Kristo. Yung po yung dala-dala dyan ni Timoteo. Yun din po yung dala-dala natin. Yun din po yung ating itinuturo. Di ba gaya ng sabi ni Pablo, yun yung kanyang tinanggap, yun yung ibinigay niya sa mga nasa Korinto, yun yung kanilang tinanggap din, at yun din yung kanilang pinanatilihan. Ganon din sa atin. Sapag kung tayo mag-iingat at mananatili sa kanila, inililigtas natin ang alin? Ating mga sarili. So when we preach the gospel, because we want to save our own soul. Hindi lamang po yun. Sabi niya rito, 1 Corinthians chapter 9, verse 24-27, preaching must be done with discipline. Hindi po basta-basta pala ang pangangaral. Gaya nung sinabi sa akin minsan noon, nakapulot ka lang ng Biblia, nung inutusan kang bumili ng suka, ministro ka na. Hindi pala ganun kadali. Ano po mga kapatid? Hindi porket may napulot kang Biblia, marunong kang magbasa, agad-agad ministro ka na. Kinakailangan pala meron pa rin disiplina. Tingnan natin si Pablo. Ito si Pablo, hindi lang sa ministro, pagpos ano pa siya? Apostol. Di po ba? Pero ano sabi niya? 1 Corinthians chapter 9, verse 24 hanggang 27. Verse 24 sabi niya, hindi ba ganinyo nalalaman na mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Para din tayo nasa karera. Kapag tayo nasa karera, hindi niya makikita yung makalahok sa karera na yung iba natutulog, yung iba nakaupo. Lahat sila nag-uunahan na makarating sa finish line. Ang kaibaan nga lang, doon sa karera dito, doon sa tinatawag natin track and field, isa lang ang mananalo. Pero sa ating ng mga Kristiyano, kung magpapatuloy tayo sa pagtakbo, sa pagsunod kay Kristo, makakarating po tayo sa finish line. Kahit ilan pa po tayong makarating, hindi mahalaga sa Diyos yan. Importante manatili tayong tumatakbo sa ating pananampalataya. Verse 25, sabi niya rito, ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ulitin ko po. Sabi niya, ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Yung mga nagte-training, kapag sinabing bawal kang kumain ng ganito, kakainin nila hindi. Hindi nila kakainin kahit gusto nilang kainin. Halimbawa na lang si Senator Manny Pacquiao nung kinakailangan niyang magbawas ng timbang. Kahit na manghina pa siya, kahit na sabihin natin crash diet pa yung ganyang gagawin niya yung para ano? Para masunod yung training niya. Diba? Yung mga nakikipaglaban sa palaruan dito sa ibabaw ng mundo. Pero sabi ni Pablo, ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo'y nyaong walang pagkasira. Sila,
nakakayanan nilang pigilan ng kanilang mga sarili, nakakayanan nilang iwasan yung mga bawal, pero ang kanilang pinaglalabanan, putong na nasisira. How much more tayo? Anong klaseng reward yung pinaglalabanan natin? Reward na hindi nasisira. Hindi pa nararapat din naman na maging mapagpigil tayo sa lahat ng mga bagay. Kapag sinabi ng Biblia, bawal ang ganito, huwag mong gawin ang ganito, ipinag-uutos ng Diyos, hindi mo dapat gawin ito, gagawin ba natin? Hindi. Hindi po natin gagawin sapagkat tayo magpipigil upang matanggap po natin yung reward na ipagkakalog sa atin ng Diyos. Sabi ni Pablo rito, verse 26, at ako ay tumatakbo sa ganitong paraan. Anong paraan ang pagtakbo ni Pablo? Na hindi gaya ng nagsasapalaran, sa ganito rin ako'y sumusuntok, na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Sabi na tumatakbo rin siya pero hindi sapalaran, hindi yung bahala na. Sumusuntok din siya pero ang nais niya sa kanyang pagsuntok, hindi yung hangin ang sinusuntok niya. Ang nais niya sa lahat ng kanyang ginagawa sa pagtakbo niya, sa pagsuntok niya, matatamaan niya yung goal. Makakarating siya doon sa kanyang layunin. Makakarating siya doon sa sangkalangitan. Kaya nga ang sabi niya rito, itong pinakamaganda, sabi niya sa 27, ngunit hinahampas ko ang aking, ano pong hinahampas niya? Yung kanyang katawan. Hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangarap ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Bakit niya sinusupil at hinahampas yung kanyang katawan? Tingnan po natin ang sabi doon sa Matthew chapter 26, verse 41. Sa Matthew chapter 26, verse 41, sabi niya rito kung bakit natin kailangan hampasin at supilin ng ating katawan. 26:41 ng Matthew, sabi niya, kayo mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipaso sa tukso. Ang spirito sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Flesh is weak. Ibig sabihin, kailangan natin disiplinahin ang ating katawan, kailangan natin supilin ito dahil baka kapag ang hinayaan natin ay yung tawag ng laman, ano po mangyayari sa atin? Tayo po ay matakbuhin. Kaya po sabi natin, bakit nga po ba tayo nangangaral? Sabi roon, we preach the gospel not to become popular, not to earn money, not to hide our sins, not to be exalted. Ang mga bagay na mga kapatid, ito po tawag ng laman. Kapag hindi po natin didisiplinahin ang ating katawan at susupilin ito, maaari tayo po magsakya. Kaya po disiplinahin po natin. And then sabi niya, tayo po nangangaral because we are commanded by God, we are called by God. We preach the gospel because we want to help save the lost. And we preach the gospel to save our own souls. Siguraduhin po natin na bago tayo lumabas at tumulong na isligtas yung mga ibang naliligaw, ligtas muna natin ating mga sarili. Dahil di tayo makakita ng bulag na inaakay niya yung kapwa niya bulag. Dahil kung magkakaganon, pareha silang mahuhulog sa nagsabi ng po. Pero mababasa rin natin sa Biblia. So, sa mga nakikinig po na hindi po Kristiyano, sabi niyan, nagawa po ng ating Diyos yung kanyang part. Ano po yung part ng Diyos? Ipinagkaloob niya, ang Diyos Ama, ipinagkaloob niya yung kanyang anak. Nung naibigay sa atin yung kanyang anak sa Jesucristo, ipinagkaloob naman ni Jesucristo yung kanyang sariling buhay upang sa ganon magkaroon tayo ng kaligtasan. And then, pagkatapos na bumalik si Kristo sa langit, ibinigay niya rin ang Espiritu Santo upang sa ganun Espiritu Santo rin naman ang magbigay sa atin ng kasulatan o ng Biblia na ating hawak-hawak ngayon upang maunawaan natin kung paano tayo magkakaroon ng kaligtasan. Ginawa nila yung parte nila. Ano naman po yung part natin bilang mga tao? Hindi po tayo Kristiyano, unang part natin, nakinig na po kayo. So kung nakinig po kayo, nanood kayo ngayon, nagawa niyo unang parte, pinakinggan niyo ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo ayon sa Roma Kapitulo 10, versikulo 17, sa pamamagitan ng Ebanghelyo lalabas ang pananampalataya. Pangalawa natin gagawin, pagkatapos makinig tayo mananampalataya kanino?
Mananampalataya po tayo sa ating Panginoong Jesucristo na siyang anak ng Diyos, na ipinagkaloob ng Diyos, na sukat nating ikaliligtas. Pagkatapos nating manampalataya kay Kristo, kailangan nating magsisi. Pagsisihan natin ang ating makasalanan. Ano po yung kasalanan natin? Yung hindi po natin pananampalataya sa ating Panginoong si Jesucristo. Maalala niyo sa Acts chapter 2, nung nangaral si Pedro, di ba? Nangaral si Pedro, nung tinanggap nila yung Espiritu Santo, nung tinanong din sila ng mga tao, anong dapat namin gawin upang kami ay maligtas? Ang sabi ni Pedro, repent and be baptized. Repent saan? Anong kasalanan ng kanilang pagsisisihan? Yung hindi nila pananampalataya kay Kristo. Bakit? Ano bang ginawa nila kay Kristo? Ipinapako nila sa krus si Kristo, hinayaan nilang mamatay sa krus si Kristo, dahil hindi sila nanampalatayang si Kristo ang ating tagapagligtas. Ganon din sa panahon natin ngayon. Pagsisihan natin ang hindi natin pananampalataya kay Kristo. After natin pagsisihan ang hindi natin pananampalataya kay Kristo, dahil pinagsisihan na natin yon, ipahayag natin siya na anak ng Diyos at ating tagapagligtas. Pahayag natin na si Jesus yung ibinigay ng Ama na siyang magbibigay ng kaligtasan sa atin sa panahon natin. And after that, kailangan nating mabautismuhan. Marcos 16:16, sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Yan po yung dapat po natin gawin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sa mga Kristiyano na po, nakagaya po, na tumanggap ng Ebanghelyo, gaya ng sabi ni Pablo, we must remain faithful. Naalala niyo, unang Korinto 15, sabi niya, manatili kayo sa Ebanghelyo na inyong tinanggap sa akin upang kayo'y manatiling ligtas. So kung tayo na po'y Kristiyano, manatili po tayong tapat na naglilingkod sa Diyos. Sa mga hindi pa po Kristiyano at nais kong maging Kristiyano, magkaroon ng kaligtasan, maaari niyong sabihin sa amin at kami nakahanda na tulungan kayo para sa inyong ikaliligtas. Magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat, Marie.